1 piso lang ang meron ako noon. Marami ang natawa, marami ang nanghusga. Sino ba naman ang maniniwala na sa isang baryang ganito, may maitatayo akong pangarap? Ako, si Marco de la Cruz. Lumaki ako sa hirap, sa maliit na bahay na halos hindi magkasya ang aming pamilya. Naranasan kong maglakad ng walang pamasahe, magtrabaho ng walang kasiguraduhan, at mapagod ng walang kasiguraduhan kung may makakain kami kinabukasan. Pero sa kabila ng lahat ng iyon, natutunan kong ang pangarap, kahit gaano kaliit, basta't hindi mo bibitawan, kayang lumago. Ito ang kwento ng buhay ko. Ang kwento ng 1 piso at ng isang pangarap. Sa isang maliit na barong-barong, nakatira si Marco, isang ordinaryong manggagawa. Bawat araw, gigising siyang pagod, ngulit dala ng pangarap na balang araw makakaahon. Isang araw, hindi na ganito ang buhay natin. Sa kabila ng kanyang sipag, kulang pa rin ang kita. Sa mesa, kadalasan ay kanin at tuyo. Ngunit kahit gaon, hindi siya nawawalan ng pag-asa. Simpleng hapunan, tahimik ang pamilya. Pasensya na, ito lang muna ngayon. Pero mangangarap pa rin tayo. Isang gabi, habang nagbibilang ng baryang natira, napatingin siya sa 1 piso. Sa simpleng perang iyon, nakita niya ang simula ng pangarap. Si Marco, hawak ang piso, nakatingin ng malalim. Kung marunong lang ako mag-ingat, baka dito magsimula ang pagbabago. Ngunit hindi lahat ay naniwala. May mga kapitbahay na nagtatawa na sa kanyang simpleng ideya. Sa kanto, may 2 tao nagbubulungan at tumatawa. Piso? Yan ba ang mag-aahon sa'yo? Huwag ka nang mangarap. Mas pipiliin ko ang maliit na simula kaysa walang simula. Sa harap ng pangungutya, tumatag ang kanyang paninindigan. Hindi siya uurong. Si Marco ay nasa tabi ng ilaw ng kandila. Isinusulat ang plano sa lumang notebook. Kahit 1 piso lang, magsisimula ako. At hindi na ako titigil. Upang makapagsimula, pumasok siya bilang katulong sa isang maliit na tindahan. Mababa ang sahod, pero sapat para makapundar. Si Marco ay nag-aayos ng paninda. Wala tayong dagdag ha? Minimum lang. Oo, kahit paano, makakaipon din. Bawat araw, inilalagay niya sa isang lata ang tig-1 piso. Sa dami ng pagsubok, nananatili siyang matibay. Lata ng biskwit, unti-unting napupuno ng baryang piso. Maliit man ngayon, balang araw, lalaki rin ito. May ilang naniwala sa kanya, mga kaibigang nakita ang kanyang tiyaga. Usapan sa kanto, simpleng tsismisan na naging seryosong payo. Marco, iba ka. May tiwala ako. Balang araw sisikat ka rin. Salamat, Liza. Malaking bagay yan sa akin. Ngunit hindi naging madali. Nagkasakit ang kanyang kapatid at kinailangan ng pera. Gabi, Marco ay nag-aabot ng pera sa ospital. Hawak ang kulang na ipon. Kailangan pa ng dagdag na bayad. Gagawa ako ng paraan. Basta gamutin niyo siya. Sa pinakamahirap na sandali, ang hawak lang niyang lakas ay ang simbolo. 1 piso ng pag-asa. Marco nag-iisa sa ospital. Hawak ang baryang piso. Hindi ako bibitaw. Hindi ngayon. Sa tindahan, nakilala niya si Mang Ernesto, isang retiradong negosyante na nagturo sa kanya ng tamang diskarte. Huwag mong maliitin ng maliit. Lahat ng malaki nagsimula sa piso. Natuto si Marco sa simpleng prinsipyo ng puhunan at tubo. Unti-unti niyang binuo ang ideya ng maliit na negosyo. Mas lumakas ang kanyang loob. Nakita niya na posible ang pagbabago kahit paunti-unti. Huwag mong maliitin ng maliit. Lahat ng malaki nagsimula sa piso. Ngunit hindi lahat ay natuwa. May kamag-anak na kumutya sa anya. Negosyo? Wala kang ang pera. Paano kaya yaman? Kung hindi ko susubukan, habang buhay akong talunan.
Isang araw, nakabenta siya ng konting produkto. Maliit lang ang tubo, ngunit napakalaking pag-asa. Salamat po. Ito ang simula. Dahil sa tiyaga, nakapagbukas siya ng maliit na tindahan. Ang dating pangarap, unti-unting nagiging totoo. Ang unang tubo ay nagbigay saya hindi lang kay Marco, kundi pati sa pamilya. Hapunan na mas masarap kaysa dati, lahat masaya. Ngunit hindi nagtagal, pumasok ang malalaking kakumpetensya. Ang mga katabing tindahan, mas maraming paninda at mas mura. Sa kakulangan ng karanasan, nalugi siya at halos naubos ang puhunan. Ganito na lang ba palagi? Dumating ang tanong, dapat pa ba siyang magpatuloy o tumigil na? Si Marco, naglalakad mag-isa sa dilim, hawak ang baryang piso. Umiyak ang kanyang pamilya ng malugi, ngunit pinili nilang suportahan siya. Natuto siyang tanggapin ang pagkakamali at gawing aral. Mabaling si Marco, nagsusulat ng mga aral sa notebook. Natapos ang kanyang unang kabanata sa paninindigang hindi siya susuko. Kahit piso lang ang simula, ito'y magiging daan sa pagbabago. Kung kailangang magsimula ulit, gagawin ko. Hindi susuko. Hindi kailanman.